Amen. Amen. Painit ng painit ang panahon, pero tayo po'y nagagalak pa rin kahit mainit. At least tayo po'y makikinig ng salita ng Diyos na meron tayong konting ginhawa. Paglabas mamaya, mainit naman. Pero mas mainit siguro, mas maganda kung ang ating pong mga pananampalataya ang siyang laging nagiinit para po sa ating dakilang Diyos. Amen. 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 Deta po talaga mapali kay kasalpantayanan, kay katamang Diyos. Di na tayo pong palakpak, kay katamang maya ba Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ang ating pong pinag-aaralan ay nagpapatuloy po tayo sa ating temang identity in Christ. So alam po natin, pag pinag-uusapan ang identity, siguro pa kahit sa inyo, merong mga kani-kanyang identity. Ang tawag sa inyo, ganda, pogi. Yung mga pogi, magtaas ng kamay. Yung maganda, magtaas ng kamay. Di ba? Di ba yung meron tayong mga napapanawan? Si Ani, anong tawag kay Ani? Ani, batang makal. Si Batang, praise the Lord, Batang Quiapo, Batang Tondo. Anyway, identity. So ano ba talaga yung ating identity? I hope, I believe, ito pong last installment na po ng ating pinag-aaralan patungkol sa identity ay talagang ano na po na natin. We are now, yung pong una, ano ba yung una? I am a child of God. Very good. I am a citizen of heaven. At yung pong last Sunday, I am a new creation. At yung pong pag-uusapan po natin ngayon, BFF. Sino po yung mga merong BFF? Best friends forever. Alam mo, sabi po ng kanyang kaibigan, naniniwala na ako ngayon sa forever. Mula nang pinautang kita nga. Forever ka na kitang sinisingil. Ala na lang utang. Praise the Lord. Hallelujah. Of course, kayo po, tayo na lahat naman, merong mga kanya-kanyang mga kaibigan. Kaya nga yung mga iba, gusto pa, mas marami eh. Kaya di ba sa ating mga FB, gumagawa tayo ng mga friend request para mas marami tayong maging kaibigan. Praise the Lord. Sabi nga ni Pastor Manny, nung kami po yung nag-aaral, kung kaya Kapampangan siguro, nung kaluguran me yan nga. Nung kaluguran me yan, kaluguran me. Ito yung Tagalog, kutang nyo na po karang Kapampangan. Nung kaluguran me yan, kaluguran me. Nung kaluguran me, kaluguran me. Kwaye po. Praise the Lord. Kasi sa Tagalog, medyo parang may dating na relationship eh. Kung tatagalogin natin, pero mas maganda po sa Kapampangan. So alam po natin, tayo naman, di ba? Meron tayong tinatawag na man's best friend. Sino po siya? Di ba? Pagdating sa talagang best friend, ano yan? Kinukuko pa yan. Binibihisan pa yan. Pagdating sa mall, naka-stroller pa yan. Naka-diaper pa. Tapos, meron pang mga meron pang mga spa. At alam po na, alam niyo ba, meron na rin cremation ngayon sa mga namamatay na aso. Can you believe that? Ganito po ang best friend natin. Alam naman natin, talagang ang aso, best friend. Sabi nga, meron po akong napakinggan, yung inyo raw asawa, ilagay mo sa yung trunk ng kotse, kahit isang oras lang, paglabas niyan, giyera patani po yan. Pero yung aso mo raw, ilagay mo sa yung trunk, kahit maghapon, paglabas niyan, yung bunto niya, ganyan. Di ba? Akap na akap. Ganyan daw po ang best friend. Wala pong sinabi yan. Pag pag-uusapan po natin, yung ating pag-uusapan ngayon, patungkol po sa ating dakilang Diyos na I am a child of God, I am a citizen of heaven, I am a new creation, I am a friend of God. Wow! Yung mga talagang para sa inyo po, I am a friend of God. Taas ang kamay! Say amen! Yes. Praise the Lord. Sige po, palakpakan ng Panginoon. Woo. Amen.
Kaya nga, pag si Jesus po ang talagang kaibigan natin, wala nang hihigit pang kaibigan. Di ba meron tayong awit na matandang hymn, what a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry all our sins and griefs to bear. Watanam. Praise the Lord. I no longer call you servants. Ang sabi po ng ating pag-uusapan. Because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Muli, dakilang Diyos, sa gabing ito, isa pong maikling pagbubulay sa iyong mga salita na aming pong dalangin. Makita po namin ngayong gabing ito, hindi lang basta maramdaman, may pakita mo sa bawat isa sa amin ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya sa buong sanktuaryong ito, maging sa bawat sulok ng aming mga puso, ang iyong pong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang siyang manahan sa bawat isa sa amin. At sa aming pong pagkikinig ng iyong salita, sa aming paglabas ng bahay dalangin ng ito, bahay sambahang ito, magdadala kami ng bagong tibay pananampalataya, bagong antas ng pagsamba sa iyo, o dakilang Diyos, at bagong tibay pananampalataya at pagsandig sa iyong mga pangako at sa iyong mga salita na hindi mo kami iiwanan bilang isang mabuting kaibigan. You will never leave us, will never forsake us. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong kagandahang loob. Ito po ang aming dalangin sa iyong matamis, makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan ang Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po ng ating pinag-usapan, ito pong ating, I no longer call you servants. Hindi po ibig sabihin na hindi niya na tayo tatawaging servant. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo mga servant ng ating Panginoon. We are still servant. Pero ngayon po ang pinapag-aaralan, mas malapit pa yung I no longer call you servant, now I call you friends. Ang sabi, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made to you. Ganito po ngayon, napalapit na pong palapit ang ating relasyon. I am a child of God, a citizen of heaven, a new creation, and now a friend of God. Kasi po pag tayo ay kaibigan na ng Diyos, pag kaibigan, ano po ang opposite ng kaibigan? Kaaway. Kaya nga po ang sabi ni Charles Spurgeon, if we ano bang sabi niya? Ayan, if we were without enemies, we might fear that we are not friends of God. For the friends of the world is enmity with God. So, pag hindi po tayo kaibigan ng Diyos, ano tayo? Kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon po, napakaganda po ng ating pag-uusapan na ngayon pala, hindi lang tayo mga anak ng Diyos, na tayo hindi lang mga citizen of heaven, a new creation, tayo ngayon ay mga kaibigan na ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos sa James 4:4, you adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? Praise the Lord. I say it again, if you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. If we were not without enemies, ang sabi po ng ating binasa kanina, we might fear that we are not a friends of God. For friendship of the world is enmity with God. So alam po natin, pag nakikiayon tayo sa pattern ng bundong ito, ginagawa po nating kaaway. Tayo po mismo ang gumagawang maging kaaway ng ating Panginoon. Kaya nga po, di ba sabi ng Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kung tayo po ay nasa Diyos na, ang maging kaaway po natin, ang mundo.
Hindi po yung ating mga kaibigan, yung pong paraan, yung pattern ng mundo, yung corruption ng mundo, yung talagang laging galit ang mundo. Yung pong ating mga pag-uugali, siguro po alam na natin yun. Kung dati tayong mga, kagaya ko po, time and time again, lagi ko pong sinasabi na dati po akong naglalasing noon. Remember, dati rin akong naninigarilyo, mapag-mura, mapag-good time, manunugal din po ako. Hindi lang talagang nagkakasino kasi ito pa yata uso ng kasino, yung mga susugal kami. Sobrang senior na po kasi, over 60 na po ako, sobrang. Anyway, pero pag ang Diyos po talaga, ang siyang nagbago sa buhay, kung hindi po ako binago ng Diyos, wala po ako dito. Kaibigan pa rin ako ng mundo ngayon. Praise the Lord. Kaya nga po, dito po ngayon, ipinangangaral ang salita ng Diyos dahil naging kaibigan po ako ng Diyos at gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, wag na po nating iwanan na naging kaibigan po natin ng Diyos mula nang isuko natin ang ating mga buhay sa Kanya, tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, naging anak tayo ng Diyos, nilalang na mamamayan ng kalangitan, bagong nilalang na, at ngayon, we are a friend of God. Amen. Praise the Lord. Tuloy po natin, kung ito pong ating pinag-aralan, na ang ating pong pagiging kaibigan ng Diyos, meron po kasing, kung talagang kaibigan tayo ng Diyos, ano po ang ating gagawin? Tayo naman ngayon, ang Diyos po, alam natin, ginawa na niya ang lahat. Binigay niya ang kanyang buhay. Nang tayo ay makakasalanan pa. Romans 5:8, but God commanded His love towards us. Romans 5:8, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Siya po ay namatay para sa atin, para lang po tayo maging kaibigan ng ating dakilang Diyos. Sino ba namang kaibigan ang ibibigay ang kanyang buhay? Wala na pong iba dyan, maliban sa ating dakilang Diyos. Kaya nga po, kung talagang gusto nating maging kaibigan ng Diyos, ano pong ating unang gagawin? Para to be a friend of God, ibigay po natin lahat ang pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. To be a friend of God is to trust in Him. To trust in Him. But you, Israel, my servant Jacob, ang sabi po ng Isaiah 41:8, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend. You descendants of Abraham, my friend. So, alam po natin, ang Panginoon, tinawag po niyang kaibigan si Abraham. Mamaya po, titignan natin kung bakit talagang naging, hindi lang kaibigan, matalik, mahigpit, matigik. Matigik. Yung mahigpit, matigik na nakaluguran ng ating Panginoon, si Abraham. Mamaya po, talagang bibigyan po natin din kung bakit naging tinawag ng Diyos. Di ba yung ating kinanta kanina? I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Puwata man kay Robert Kenny. Pastor, makan yun. Paglokohan mo yung kanta yan. Praise the Lord. To be a friend of God is to trust in Him. So, and the scripture was fulfilled that says, dagdag at talata lang po ito po yun, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called a friend of God. Paano kaya ito naging talagang, ano ba talaga ang naging kasaysayan po ni Abraham kung bakit po siya tinawag na friend ng ating dakilang Diyos? Yung pong kwento niya siguro, muli nating balikan dito po sa Genesis 15. Maiksi lang po ito, Genesis 15, 1-6. Ito po yung event na kung si Abraham po ay nanalo sa laban sa mga 4 na hari against 4 kings. After this, the word of the Lord came to Abram. Abram po siya noon, hindi pa Abraham. Pinalitan po ang kanyang pangalan. So yung pong Abraham, ang ibig po sabihin, alam naman natin, father of many nations. Father of many nations. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. Pero ang sabi po ni Abram, Sovereign Lord, ano ang bibigay mo sa akin? Wala naman akong anak.
Sino ang magmamana ng lahat ng ito? Ang childless ako, si Eliezer of Damascus. Si Eliezer, yung aking alalay. Ang sabi po ni Abraham, wala ka namang ibinigay sa akin. You have given me no children. So, a servant in my household will be my heir. Sabi po ni Abraham. Tapos, dito po, then the word of the Lord came to him. Then the word of the Lord came to him. This man will not be your... Hindi si Eliezer, hindi yung servant ang magmamana ng lahat ng pangako sa iyo. Sabi po ng Diyos kay Abraham, this man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. He took himself outside. Dito po para talagang mas patunayan ng Diyos na ang kanyang sinasabi, halika, labas tayo. Ang sabi po ng ating ng mga talata. At sinabi po ng Diyos, tumingin ka sa langit. Tignan mo ang lahat ng mga bituin. Kaya mo bang bilangin yung mga bituin? Kaya mo. So, alam naman natin, hindi naman talaga kayang bilangin. So, ang pangako po ng Diyos sa kanya, yan. Ang sabi ko, look up the sky and count the stars, if indeed you can't count them. Then he said to him, so shall your offspring be. Paano yun? Wala nga siyang anak. Pero pag ang Diyos ang nagsabi, hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Mangyayari. Ang sasabihin po ng Diyos, so shall your offspring be. So ito po ang magkagandahan. Kaya nga po tinawag ng Diyos na friend of God si Abraham. Kasi po si Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. So kahit hindi ka panipaniwala, doon pa rin. Kaya tinawag ng Diyos a friend of God si Abraham. Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Kasi po, ang talagang pangako ng Diyos kay Abraham, kahit imposible, sa Diyos po, walang imposible. Sa atin po, parang imposible na mangyayari itong aking pinapanalangin. Ang tagal. Parang hindi na mangyayari. At titigil na ako mga maniwala. Bahala na. Bibigay o hindi, bahala na. Basta na, yung ganon, yung parang mawawalan ka ng tiwala, mawawalan ka ng talagang hindi ka na mananalangin, hindi ka na maghihintay. Pero alam po natin, mamaya, dito po sa ating, kahit naman hindi pa natin basahin, alam naman natin, ilang taon si Abraham nung bigyan siya ng pangako ng ating Panginoon. Ilang taon si Abraham nang bigyan ng pangako ng Panginoon. Romer, ka na mo. 73 ka no, plus 2, 75. 75. Tapos, nung magkaroon ng anak si Abraham, ilang taon na siya? 100. Can you imagine yung paghihintay ni Abraham? 75. Nung 80 na siya, Lord, asan na yung sinasabi mong pangako? 80 na ako, wala. Sige, naghantay pa rin. 85, 90. Lord, 90 na ako, antayo. 95, alaya pa mo rin. Ganito po, kaya nga tinawag ng ating Panginoon, si Abraham, na kanyang, the promise of God. Kasi po, parang talagang, 98. Lord. Pero noon, malakas pa yung mga tao. Meron ngang nabubuhay. Sino yung pinakamatandang karakter sa Bible? Methuselah. Ilang taon? 969. Sino pa ba? Trivia muna tayo. Yung second oldest. Jared, ano kung tindam Jared? Jared, 962. Sino pa ba? Si Adan. Ilang taon si Adan nung mamatay? 950 yata, 930. Si Noah, 950. Ano sila? Si Seth, basta, may parayo na ako.
Miras ko kan Janelle, bilang ba? Anyway, tuloy po natin. Ang gusto lang po nating puntuhin dito, 90, 95, 96, 98, 99. Layo pa mo rin. Pero ito pong maganda. Against all hope, Abraham in hope believed. Baka na niya kaya, paano kayo? Against all hope, talagang kahit wala ng pag-asa, wala ng kapag-pag-asa, na meron pa, hindi pa rin nawala ng pag-asa si Abraham. Ganito po ang katindi. Kaya nga tawag sa kanya ng Panginoon, he was called a friend of God. Abraham in hope believed. And so, he became the father of many nations. And just as it had been said to him, so shall your offspring be without weakening in his faith. Ito po yung dinidiin natin kanina pa. Hindi po nagbago. Hindi po nanghina ang pananampalataya ni Abraham. He faced the fact that his body was as good as dead. Ito po yung aking sinasabi. His body was as good as dead. Lord, malyarya pa itang pangako mo. Mamamatay na ako, Lord. O, talayo po. Ikiyak ang pangako. Since he was about 100 years old, ito po yung ating sinasabi kanina, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Ito pa yung sobrang hope against all hope. May baog, sobrang na po kayong menopause si Sarah. Makasarahan na po kani kayang, yung po mga nanay, alam niyo po ito. Yet, he did not waver through unbelief. Regarding the promise of God, ito pa yon, mas lalo pa siyang sumikan. Lumakas. Tumibay. Mas lalo pang tumibay ang pananampalataya ni Abraham and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what He had promised. That had power to do. This is why it was credited to him as righteousness. Meron pong kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang gawin, ibigay ang lahat ng hindi pa natin nakikita. Pero magtiwala po tayo sa ating, kaya nga trust in God, magtiwala po tayo dahil sa tamang panahon, ibibigay ng Diyos ang ating mga pinapanalangin. Yes, 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 come on! Basta't maghintay ka lang. Basta't maghintay ka lang. Basta't maghintay. Sabi ko na bago na ganakin basta't maghintay ka lang. Yung inihintay niya mga kabataan. Gusto ko ang kwento natin, si Juan Tamad, sabi ni Pogi. Ako si Juan, ikaw si Bayabas, hihintayin kang mahulog sa akin. Itapong matway, nakikiligan kita nila yung mga nakanak. Anyway, tuloy tukarintahan po. Yung pong pangako ng Diyos, pag sinabi ng Diyos, yung pong alam ko po, meron dyan, na talagang ang tagal. Magtiwala po tayo sa Diyos. Kahit po sa inyong mga CU, sa inyong mga patotoo, maririnig po natin. Kapit lang! Praise the Lord! Mga kapatid, kapit lang! Hindi tayo iwanan ng ating Panginoon. Tutugunin at tutugunin ang ating mga panalangin. Yes, yes, yes! Praise the Lord. Hallelujah. Trust in the Lord with all your heart. Ito po ang kanyang hinihingi. Trust the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. So kung minsan po, nakagawa tayo ng barabarang desisyon, pero ang inihingi po ng Diyos, ipagkatiwala po natin sa Kanya ang lahat-lahat, and He will make our path straight. We are God's friends if we trust Him with all our hearts, even if we don't understand His ways. Hindi po talaga natin. Maraming panahon, minsan hindi natin maiintindihan. Pero ang Diyos, alam po niya ang kanyang ginagawa. Para bang kung minsan, God is nowhere. God is nowhere. Pero pag
pinaghiwalay po yung word na nowhere, hindi ko lang nailagay dyan, no? Pag pinaghiwalay mo yung nowhere, ang mangyayari po, God is now here. Pwede may gawantagan, ne? God is nowhere, pero pag pinaghiwalay mo, God is now here. Mamaya na po, yata na mayari. Pero alam niyo po, ne? Yung, just ipigure yun, God is nowhere. Nowhere. Pero pag hiwalay mo yung no, N-O-W, now, and here, di ba? Here, H-E-R-E, nowhere. So God is now here. Lagi po nating kasama ang ating Diyos. Hindi niya tayo iwanan. I will never leave you, nor will ever forsake you. Ang sabi po ng Hebrews 13, 5 and 6. Kung tayo po talaga ay talagang trust ang ating iniingini ng Diyos, pag tayo po ay nagtiwala, maniniwala po tayo. At pag tayo naniwala, ang ibig po sabihin, believe is to obey. Believe is to obey. To be a friend of God, susundin po natin siya. Obey po natin siya. Kaya nga si Abraham, kahit talagang parang wala ng pag-asa, nagtiwala pa rin si Abraham sa pangako ng Diyos. I will make your descendants as numerous as the stars. At dito po, nandito na si Isaac. Si Isaac na po ang kausap ng ating Panginoon dito. Sinilang na si Isaac. I will make you descendants as numerous as the stars in the sky and will give them all these lands. And through your offspring, ang sabi po ng Diyos, all nations on earth will be blessed. Ito po yun. Kaya nga, because Abraham obeyed me. Ito po yun. To be a friend of God is to obey Him. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Pinakababagi po ito. Anyway, trust and obey. Ito po because Abraham obeyed me and did everything I required of him, keeping my commands, my decrees, and my instruction. Dahil naniwala si Abraham, at hindi lang po na tumigil doon, Abraham obeyed God. Because it was by faith that Abraham, nang dahil lang po sa pananampalataya, kaya nga po, nang dahil po sa ating pananampalataya niya na itinanim po ng Diyos sa ating mga puso. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Sabi po ng Romans 10:17 nga ba yun? Faith comes hearing and hearing the Word of God. Nang marinig na po natin ang salita ng Diyos, naitanin na po ang salita ng Diyos sa atin. Kaya nga po, kung naitanin na ang salita ng Diyos sa ating mga puso, we will obey. It was by faith that Abraham obeyed God when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. So, he went without knowing where he was going. Katindi na pong Abraham. He went without knowing where he was going. No ka rin kamunta bukas siya na? Saan ka pumunta bukas? Di ko alam. Kasain na nita. Mamuwi na. Saan po kayo pupunta mamaya? O kaya bukas? Di ba? Di ko alam. Di ba? No ka. Ninano ka. Ano nangyari sa'yo? Ba't meron ka pupuntahan? Wala, hindi mo alam saan ka pupunta. Bahala na. Basta di ko alam. Huwag mo akong pakialaman. parang ganun. Pero dito po, pananampalataya po ang makikita. So pag tayo po inanampalataya, kung minsan, ito po sinasabi natin kanina, kahit minsan hindi natin maintindihan. Pero pag sinabi ng Diyos, susunod po tayo pag ang Diyos po ang nag-utos sa atin. So, he went without knowing where he was going. Kaya nga po, so Abraham went as the Lord had told him. Ito pa yung mas matindi. Si Abraham, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tinukiya pa itang pangunakana. E di mas, kung magsasabi, ay talagang itong si Abraham, yung halimbawa lang po, siguro hindi halimbawa, meron din siguro nagsabi kay Abraham noon, saan ka pumunta Abraham? Hindi ko alam. Tapos, ay, anong nangyari sa'yo Abraham? Nasisiraan ka na natin ng bayit. Kasi po, dito po sa iwanan ni Abraham,
talagang mayaman na po si Abraham dito po sa kanyang sa Haran. Mayaman na po, galing po siya ng Ur, at kanyang dito po sa Haran. Talagang marami na pong ari-arian si Abraham. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, iwanan mo mga yan. Punta ka sa sa lupang pangakong doon ko ipagkikita sa iyo ang iyong inheritance, ang iyong mamanahin, sabi po ng Diyos sa kanya. So yung mga kaibigan siguro, mga tao, si Abraham, wala na to. Wala nang pag-asa to, nasisiraan itong bayit. Meron pang mas nasisiraan siguro ng bayit. Kasi po, dito sa ating babasahin, sinamaan pa siya ni Lot. Kung nasisiraan na si Abraham, edi mas si Lot kasi sumunod siya sa nasisiraan. And Lot went with him. Dito po yung ating sinasabi kanina. Abraham, nung pangakuhan po siya ng Panginoon, Abraham was 75 years old when he set out from Haran. Dito po, kaya nga po yung kanina, binasa na po natin na si Abraham is about 100 years old nang ipanganak po niya si Isaac. Parang mali, no? Hindi si Abraham ng anak, ano? parang namali ako doon, ha? Naprank ako doon sa aking sarili. Pinrank ko. Si Sarah pala ang nanganak. Nung magkanak si Abraham, he was about 100 years old. 100 years old na po siya nang siya po ay talagang matupad ang pangako ng Diyos. At dito po sa ating binasa, binilikan lang po natin, 75 years old siya nang una siyang pangakuan ng ating Panginoon. Kaya nga po at binalikan natin, 25 years siyang nagantay. Kaya nga po ang hamon natin kanina, basta't maghintay ka lang. Kasi po, pag tayo talaga ay handang maghintay, if you are my friends, sabi po ng salita ng Diyos, you will do. If you are my friends, kung talagang kaibigan ko kayo, you will do what I command. Ibig sabihin, you will do what I command, you will obey what I command. Kaya nga po, to believe is to obey. Amen. Ito po yung talagang gusto natin talaga, ano ba ang gagawin natin para talagang tayo kaibigan ng Diyos, trust Him and obey Him. At yung pong obey Him, hindi lang po yun. Pag talagang when we trust Him, when we obey Him, yung pong magkaibigan, magiging matalik na magkaibigan po yan. Friends forever. Pero dito wala naman talagang friends forever. Alam po natin yan. Ano lang yan, BFF, friends forever. Pagdating po dito sa lupa, pag namatay na po tayo, wala na yung forever. Pero yung utang meron, pwede. Kasi forever na kitang sinisingil nga. Kaya po, naniniwala ako sa forever kayo. Forever na kitang sinisingil. Sabi po, wala nang pinautang kita. Anyway, balik po tayo. Baka, pag-utang kasing pinag-uusapan, merong, wala na po dito, di ba? Nagbabayad na po tayo ng mga utang. To be a friend of God is to be intimate with Him. So yung intimate with Him, alam na po natin to. Paano po tayo magiging intimate sa ating Panginoon? Alam natin sa pananalangin. Alam natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa pagkikinig sa Kanya, pag binabasa po natin, nangungusap po ang Diyos sa atin. Pag nananalangin tayo, talagang nakikinig ang Diyos sa atin. Kaya nga ang sabi, God has always time to listen to those who has time to pray. Lagi pong handang makinig ang Diyos sa atin pag tayo po ay nakipag-niig sa Kanya sa pananalangin at sa pagkikinig na pagbabasa ng Kanyang salita. Meron po kasing isang mag-asawa, in-invite nila ang kanilang pastor nung kaaraw ng Kapaskuhan para po sa isang dinner. So, pagkatapos ng dinner, napansin ng mag-asawa, nawawala yung isang kubyertos na maganda. So, hindi naman nila matanong si pastor. Siyempre, naiiya sila. Hindi nila matawagan. So, they kept, dala-dala po nila yon hanggang nakalipas ang isang taon, tuwing mag-aayin si Mrs., lagi niyang naalala yung kubyertos. Nasadapo na yung kubyertos. Baluya yung kubyertos na anak. Tinidur. Kubyertos. Ano ba yan? Baka pork meat ang masa. Ay, baliw nito. Sige. Balikan ko na po. So,
Lumipas ang isang taon, okay, sige, long story short, lumipas ang taon, lagi naalala ni Mrs. Inimbita muli si Pastor. Baka dito siguro gusto nilang malaman ko talagang inuwi ni Pastor yung kubyertos. O pagkatapos uli ng kainan, Pastor, wag po kayong ma-offend. Kasi po last year nung kumain po kayo dito, sabi niya, nawala po yung isang kubyertos namin. Hindi nyo ba naiuwi? Sabi ng mag-asawa. Biglakas daw po loob niya. Hindi nyo ba naiuwi? Sabi po na, yung kubyertos, sister, inipit ko dun sa Bible mo. Kung nagbabasa pala siya ng Bible, agad niyang nakita yung kubyertos. Ganon pala yun. To be a friend of God is to be intimate with Him sa pananalangin at sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Sabi nga po ng isang bata, Mommy, anong aklat yun? Sabi niya, anong book yun? Ayun ang Bible na, kanino yung Bible na yun? Sabi ng bata, yan ay sa Diyos yan. Sabi niya, sa Diyos yan. Sa Diyos yan? O, isuli na lang natin, naalikabuan lang. I believe nakakasunod po tayo. Kung tayo po ay talagang may intimate na relationship sa Diyos, mananalangin po tayo, babasahin po natin ang kanyang salita. Hallelujah. Samahan na rin natin. Ipagkanyaya ko na rin, mag-graduate na po kami sa Discovery Education Program this coming Saturday. Di ba, Buina? This coming Saturday, dito po natin talagang mas pinag-aaralan ang biblical foundation, yung pong mga doctrines of the Bible, spiritual maturity, your life and your mission, yung ating pong mga gifts. Marami po para po mas lumalim po yung ating intimate relationship sa ating Panginoon. Sige po, palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Ito pa po ang matindi. Isa na namang testing ang para po talagang intimate ang Abraham na ito, si Amang Abraham sa Panginoon. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, andito po ako, Panginoon. Sabi ng Diyos sa kanya, kunin mo ang iyong anak na iyong mahal na si Isaac na wala po dito na siguro na pinangako sa iyong manggagaling iyong mga maraming lahi. Wala pa po dito yon. And go to the region of Moriah. Ito po, sacrifice him as a burnt offering on the mount. Can you imagine po, after 25 years na paghihintay, tapos dito po ayon po sa mga expert po na sa Bible, si Isaac po dito sa about 33 to 34 years old na. Ganun pa man, pati si Isaac makikita po ang pagsunod dito Nung dalhin siya ni Abraham, early the next morning, sacrifice him as a burnt offering on the mountain I will show you. So early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took him with two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God has told him about. Sa mga iba pong talata, nung ihahain na po ni Abraham si Isaac, ang sabi po ni Isaac sa kanyang ama, Ama, mag-offering tayo. Asan yung i-offer natin? Ika yung paten ko, i-offer. Hindi po ganun yung pagkasabi, of course. Ano lang yun, exaggeration lamang yun. Pero, di ba? Saan? Asan yung offering natin? Di ba? Lalo na kung mga firstborn yan, yung pong pag pinag-uusapan ng family, tayo pong mga nanay, mga tatay, kayo mong magiging mga tatay, mga nanay, na ipaglalaban po ng patayan yung ating mga anak. Pag hindi po yan naging first honor sa eskwela, susugod tayo sa principal, bakit hindi naging first honor yung aking anak? Makarilila po rin nga liman. Aaway si teacher. Paglalaban po ng patayan. Tapos nakipag-away yung bata, hindi naman natin alam. Tara, siguran natin. Sinong umamay? Di ba? Ito po,
matindi po itong si Abraham. Pero dito po natin talaga makikita ang kanyang pananampalataya. Kaya nga po tinawag siya ng ating Panginoon, friend of God. Early the next morning, Abraham got up, loaded his donkey, took him with 2 of his servants and his son Isaac. And when he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him. Yung pong obedience ni Abraham sa Diyos, Abraham's obedience to God, hindi po obligasyon. Dahil mahal po niya ang Panginoon. He trust God, he loved God, and he obeyed God. At yung pong kanyang relasyon, intimate. Alam po ni Abraham, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At dito po natin talaga makikita, isa pa sigurong event na talagang makikita natin yung intimacy ng dalawa po, ng Diyos at ni Abraham. Doon po sa panahong gugunawin na ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Remember po, dahil sa sobrang kasamaan ng Sodom at Gomorrah, gugunawin na ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Pero, pwede naman niyang gunawin kahit hindi na niya sabihin kay Abraham. Pero because of their intimate relationship, dahil they are a very, very, very close friend talaga, intimate po yung kanilang kaugnayan, sabi nga ng Panginoon, then the Lord said, itatago ko ba kay Abraham itong aking gagawin kong gugunawin ang Sodom at Gomorrah? Kasi po, alam natin, nang sumunod si Lot sa kanya, andun po, napunta po sa Sodom at Gomorrah ang kanyang pamangkin na si Lot. At gugunawin ng Panginoon, pero ganito po katindi ang kanilang relationship. Sabihin po ng Diyos kay Abraham, Panginoon naman, bakit mo naman gugunawin ng Sodom at Gomorrah? Baka naman mayroong mga 50 na matuwid dyan. Gugunawin mo ba? Sige, kung mayroong 50, hindi. 40, hindi rin, okay. 30, hindi. 20. Hanggang sa maabot sa 10, wala pa rin. So, natuloy. Iniwan ng Diyos si Abraham. Natuloy po ang paggunaw ng Diyos sa Sodom at Gomorrah. Pero ang point po dito, bago po ginawaan ng Diyos, dahil nga sa kanilang, si Abraham po, meron siyang intimate relationship with Diyos, na nagtiwala si Abraham, inobey niya si Abraham sa kanilang relasyon, kinonsider po talaga ng Panginoon. Kaya nga, tinawag siyang friend of God. Ito po yung, balikan natin, sabi natin kanina, I no longer you call you servants, because a servant does not know his master's business. Di ba, yung mga magkakaibigan, kahit maliit na sikreto, yung mga BFF, sinasabi nyo yung mga sikreto. Kayo po talagang, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made to you. So yung pong intimacy ng natin, yung lahat po, talagang yung lahat natin mga problema, yung lahat-lahat, talagang parang hindi natin kayang masabi sa mga iba. Pero pag sa Diyos po natin sinabi, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Yung pong binasa natin kanina. In all your ways, acknowledge Him. Siya na po ang bahala. And He will direct your path. Yung pong intimacy with God, ang ibig po sabihin, mahalin po natin ang Diyos. Above all else, mahalin po natin ang ating dakilang Diyos. Dahil kung mahal po natin ang ating dakilang Diyos, susunod po tayo sa Kanyang mga inuutos sa atin. Amen. Sige po, palakpakan ng Panginoon. Remember po yung nung nagipag-bargain si Abraham, ito po kasi yun nung nagipag-bargain si Abraham sa Diyos, kahit 10 lang, kasi umalis na ang Diyos Nung nagpag-bargain, kahit isa lang, hindi pa rin gugunawin. Wala po nakasulat. Pero kung nagpatuloy si Abraham, nagpag-bargain, kahit isa lang, ang makikitang matuwid. Siguro lang. Hindi po ito. This is only reading between the lines, according to me. Kasi po, ang sabi po ng Lucas 15:10, sa isang kaluluwa lang na lumalapit sa Diyos, libo-libong mga anghel. Libo-libong mga anghel na nagdiriwang doon sa mga langit. Kaya nga po, remember, alalahanin natin, nung isuko natin ang ating buhay sa Kanya, tanggapin si Kristo Jesus sa ating mga puso, sa ating mga buhay.
Remember, wow! Nang tanggapin ko pala si Jesus, thousands of angels are rejoicing nung isuko ko ang aking buhay sa Kanya. Kaya nga ngayon, baka lang, hindi pa natin naisusuko ang ating buhay sa Kanya. Hindi pa tayo sigurado. Hayaan po nating magdiwang ang mga libo-libong anghel doon sa kalangitan. Isuko na po natin ang ating buhay kay Kristo Jesus. Trust Him, obey Him, at maging intimate po tayo sa Kanya, sa Kanyang pag-ibig sa atin. Ganyan po ang Diyos. Ayaw po ng Diyos ang bawat isa sa atin ay mapahamak. Ang sabi po ng ikalawang Pedro 3:9, ayaw ng Diyos, hindi siya mabagal sa kanyang pangako. Ayaw po niyang mapahamak ang bawat isa sa atin. Ang gusto po ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya nang may pagsisisi. Tanggapin siya sa ating mga puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang isang paraan para tayo maging anak ng Diyos, mamayan ng kalangitan, new creation, at maging kaibigan ng Diyos. Dahil mahal po ng Diyos, for God so loved the world, He gave His one and only Son, John 3:16, that whoever will believe in Him will not perish. Ayaw po ng Diyos na mapahamak tayo, but will have eternal life. Ito po ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya nga tayo naging anak niya, tayo naging mamamayan ng kalangitan, bagong nilalang. At ngayon po ay kaibigan ng ating dakilang Diyos. Amen! Sige po, palakpakan pang muli ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, marami po yan. Marami pong mga turo po ng Diyos. Talagang, if you love me, sabi po ng salita ng Diyos, you will obey my command. Magmahalan tayo. Love one another as I have loved you. Hindi lang yun, love your enemies. Kung talagang mahal mo ko, pati yung kaaway mo. Ang sabi po ng Mateo 5:44, pati yung kaaway mo, mahalin mo. Forgive one another, Ephesians 4:32, Colossians 3:23. Forgive one another, 3:30 na tayo. Forgive one another as I have forgiven you, Ephesians 4:32. Marami pa po. Kaya kung gusto po nating maging intimate ang ating relasyon sa Diyos, huwag po nating hayang maalikabukan ang ating mga Bible dun sa mga bookshelves. Hallelujah. Amen. Tayo po yung mga kaibigan ng Diyos. Kung talaga pong kaibigan tayo ng Diyos, kung talagang kaibigan tayo ng Diyos. Yeah. Bibigyan po natin tiwala sa Kanya. We will obey Him. Yeah. At maging intimate po tayo sa Kanya. Maging intimate po tayo sa Kanya. Ito po ang tindi ng pag-ibig ng Diyos. Yeah. Alam po natin, siguro tayo, meron tayong mga kaibigan. Hindi naman na talaga natin kayang ibigay. Kaya ba talaga na pag aharangin natin yung bala o kaya pag namamatay na ako na lang mamatay para sa iyo? Mahirap pero sa totoong buhay. Pero ito po ang kagandahan niya. There is no greater love than this. Sabi po ang salita ng Diyos. Wala nang higit pang pag-ibig ng isang kaibigan sa pag-ibig ng Diyos sa atin that He laid down one's life para sa isang kaibigan. A friend loves at all times. A friend loves at all times. And a brother is born of a time of adversity. Bago po tayo dumako sa ating communion, meron pong magkapatid, babae, mga bata lang sila. Yung babae nagkaroon po ng pambihirang karamdaman at yung kanya pong dugo ay very, very rare. Special kind of type yung kanyang dugo na walang mahanap na dugo. Kailangan po siyang masalinan ng dugo para po gumaling ang batang babaeng ito. Wala talaga, walang mahanap. Meron pong isang kagaya niyang dugo, yung kanyang kapatid na maliit na lalaki, na malusog na lalaki. Yun po ang pwedeng magbigay sa kanya ng dugo para madugtungan ang buhay po ng kanyang ate. So, ayaw ng batang lalaki kasi nagkatubili siya, ayaw niyang pumayag. And then, long story short, napapayag din po yung batang lalaki na
bigyan ng blood transfusion yung kanyang ate. At habang sila po ay nandun sa bed, sinasalinan ng dugo, transfusion yung kanyang ate, nakikita po ng batang lalaki na lumalabas na ang dugo sa kanyang katawan. At maiyak-iyak po yung batang lalaki. Talagang yung kanyang tuway talagang napalitan unti-unti ng parang nalulungkot na yung bata. Sabi ng bata, Doc, sabi niya, mamamatay na ba ako? Mamamatay na ba ako? Doon na intindihan ng doktor kung bakit nung una ayaw ibigay ng batang lalaki ang kanyang dugo sa kanyang ate. Dahil sa kanyang pagkakaalam, mamamatay na siya pag ibinigay niya ang kanyang dugo sa kanyang ate. Ito pong ating binasa. Of course, nabuhay yung batang lalaki. Pero, last year lang inalala po natin ang kagandahang loob ng ating dakilang Diyos. Hindi ba? There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Kaya nga po, ang sabi ko kanina, kung sakaling hindi pa natin naisusuko ang ating buhay sa ating Panginoong Kristo Jesus, kung sakaling hindi pa tayo nagiging serious sa ating pagtitiwala sa Kanya, sa ating pananampalataya, muli po nating balikan. Muli nating balikan ang nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Bago pa makaabot sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoon, sarado, bugbog, dinuduraan ang kanyang mukha, pinagsusuntok, at marami pa. Yung pong pinanood nating The Passion, bawat kapit ng mga talim ng hampas sa kanyang katawan, hinuhugot ang laman ng kanyang katawan. Wala pa po yun sa totoong nangyari. At kung babalikan po natin yun, nung binigay niya ang kanyang buhay, binigay na nga niya ang kanyang buhay para sa atin, Roma 8:32. Ano pa ang hindi kayang ibigay ng ating Panginoon? Ano pa ang hindi kayang ibigay ng ating Panginoon? So good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Hallelujah. Yes, yes, yes. Kung babalikan po natin muli ang ginawa nating pagsuko ng ating mga buhay sa Kanya, nang tinanggap natin Siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, na naging mga anak tayo ng Diyos, naging mamamayan tayo ng kalangitan, at bagong nilalang, at ngayon po'y tayo mga kaibigan ng Diyos. At sa mga pagkakataong ito, lagi nating babalikan yung mga panahon. Kailan ba nagkulang ang Diyos sa ating mga pangailangan? Panahon na nandyan ang Panginoon sa ating mga kalungkutan, siyang na ating nagiging kagalakan. Sa ating mga kahinahan, siyang na ating nagiging kalakasan. Sa ating mga pagtatanong, siya ang tanging kasagutan. Kung balikan po natin ang lahat, ano pa ba ang hindi kayang ibigay ng ating dakilang Diyos para sa atin?
Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Dakilang Diyos, sa gabi ito, ano ba ang kaya kong ibigay? Kundi ang iyong panawagan sa amin to trust you, to obey you, and to have an intimate relationship with you, oh God. And tonight, muli isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Patawarin mo ako, dakilang Diyos, sa lahat ng aking mga pagkakasala. Muli kang manahan bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat, lagi kang nandiyan, hindi nakukulang. That if we will confess our sins, you are faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dahil you are so good, so faithful na hindi magbabago. Sa kabila ng mga panahong hindi kami nagiging tapat sa iyo, dakilang Diyos, hindi magbabago ang iyong katapatan. Dakilang Diyos, ito po ang aming samot-dalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan. Kristo Jesus. So